sa puntong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking pong karanasan ngayon. No? Hindi ko rin nakalain na isa ako sa makakaranas ng ganitong sakit. No? Ito po yung Bell's palsy, kung saan po ay itong left side ng aking muka ay naapektuhan, no? At base sa kanilang mga pag-aaral, talagang wala pang tiyakang dahilan kung bakit nagkakaroon ng Bell's palsy ang isang tao. Pero siguro sabi nila na trigger sa pagbaba ng aking immune system, stress, no? Dahil nga marami tayong naisip o inisip ng mga sitwasyon na trigger, no? Dahil nga ito pumasok yung virus, no? Sabi nga viral infection sa akin. At buti na lang po, no? Dito lang yung part na ito ang tinamaan at hindi naman ganun kagrabe at naagapan din. Nung una akala ko allergy, dahil pagkatapos kong kumain ng tanghalian, medyo nagnanamb na yung itong part na to. Nahihirapan na akong ngumuya dito sa area na to. So, kala ko allergy, pero the next day, ay agad na ako nagpa-check up at yung kanilang findings ay Bell's palsy nga. No? Kaya medyo mahirap lang na magsalita kapag walang face mask kasi medyo tumatabingi. So, kailangan ngayon ay ongoing yung aking physical therapy o therapy na para dito. May mga parang infrared lamp na inilalagay, tapos kinukuryente, no, para mabuhay yung mga ugat-ugat na medyo tinamaan. Tapos kailangan syempre yung mga exercises, facial exercises, kailangan tulungan kasi at least ngayon, nakakapikit na ako ng pareho, hindi nga lang sila sabay. So, kailangan siya laging ine-exercise yung mga parts o area para matulungan. Yan. Pero sa awa naman ng Diyos, medyo na ayos naman po yung health. Wala namang ibang complication, normal naman yung blood pressure. So, sadyang ito lang po talaga yung kailangan kong bantayan. Mahirap magsalita kapag wala yung face mask kasi may mga salita o letra na hindi ko pa ma-pronounce ng magkasabay yung labi. So, ito po. So, ito ang aking paglalakbay. Kaya, hayaan nyo pong i-share ko sa inyo para at least kung sakali na may makaranas, kahit pa paano mayroon akong may babahagi kung ano ang dapat gawin. At talagang kailangan presence of mind, kailangan mo talagang i-boost din yung sarili mo na okay ka at kailangan mong tulungan syempre ang sarili mo. And yung importante din talaga na wag lang self-medication. May mga professional help na kailangan natin gawin para mas maging mabilis yung recovery, no, ng ating pong sakit, na kung ano man ang sakit natin. So sa akin, yung Bell's palsy, no? So kailangan pa yun para pantay, para pareho. So hopefully this coming days ay mas mag-improve pa. And salamat sa inyong mga prayers, salamat sa inyong mga pampalakas ng loob. So tuloy-tuloy lang po, no? At hanggat na malinaw pa yung aking pagsasalita at maririnig pa, sikapin ko pa rin na makapagbahagi ng pagninilay at siyempre makapagmisa pa rin, dahil yun ang pinaka importanteng gawain ng isang pari, na lalo pa ngayon nalalapit na ang Kapaskuhan. Siyempre kailangan din talagang i-kondisyon yung sarili, yung utak para mapalakas ko yung aking immune system, kumain, syempre, makapagpahinga din. Kaya, salamat po sa inyong mga panalangin. So, nakakadalawang araw na po ako ng therapy. So, 10 session of therapy yung kailangan. Kaya,
tuloy-tuloy lang po para makarecover. At yung mga gamot na binigay ng doktor, ay yun po, sikapin natin mainom lahat yon para na sa ganun tuloy-tuloy ang ministry natin. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin sa pagtulong sa mga kailangan tulungan. Salamat po sa inyong mga prayers.